Kailangan ba tayo? Tayo nung tayo ng Voltes 5. Hindi mo na kailangan tayo dyan. Oo naman. Mahirap yun Dapat kay guard. Or Dennis, hindi ba parang feeling mo mature ka dun sa sa cast? May Mature? feeling ka ba? Oo, parang Well, feeling sundalo veteran ka ba? Totoo naman eh. Oo, yung tanda ko na eh. Kumpara sa kanila, di ba? Medyo... Kasi nauna kanina na yung sila- statement mo parang like tinatawag mo sila mga superstar. Eh, nauna ka namang ano. Oo nga, pero syempre, masarap katrabaho yung mga sila, di ba? Dahil alam mo na seryoso sila sa trabaho nila, pinahalagaan nila, ini-improve yung mga sarili, yung pinaka-importante. Evolution ng mga craft. Dennis, paano yung naging dynamics yun ni Alden habang ginagawa niyo yung mga intense scenes? Nagawa niyo na ba? May mga nagawa na kami eksena, Okay. intense na eksena, torture scene actually. Yun, dun ko nakita yung talagang dedication ni Alden kahit nasa isang location kami na parang pugon talaga, sobrang init. Talagang wala rin siyang reklamo kaya siguro talagang lagi siyang blessed dahil sa sipag at sa effort na ginagawa niya bawat project. Medyo na ano ko sa'yo, masyadong nahambulan naman kanina. Yun nga yung When you sinasabi said ko sa na- kanya. When you said na you're working with a superstar, you're the drama king na of GMA. Well, hindi, syempre, Ang dami mo nang nagawa, Oo. ang dami mo nang napatunayan. Award na lang, Marami. ang laki ng lamang mo among them. well, hindi ganun yung tingin ko sa sarili ko. Sobrang grounded ko na person. Tsaka, syempre, gusto natin maging humble palagi. Pero Dennis, ano mas mahirap gawin? Yung bida o Well, ngayon sa tingin ko yung kontrabida eh. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, walang magiging effective na bida kung walang isang magpapahirap na kontrabida sa kanya. Diba? Dahil dun siya talaga huhugot ng ng galit. So, importante. So, inaay mo talaga yung role na to? Kasi si Alden, sabi ni Alden sa Netflix press con, 10 years na to yung in-offer sa kanya. Tapos, di ba? Totoo talaga yung 10 years na to. Sobrang tagal na. Siguro hindi pa ito yung original na kwento noon. Nag-evolve na lang. Pero noon pa lang naririnig ko na yung pulang araw. Noon pa lang sinasabi ko, sana maging part ako nito dahil alam ko malaking proyekto to. Pero yung villain na talaga yung tinatarget mo, Hindi. o hindi? Hindi. Ma-part Hindi ka ko pa lang, maging part naiisip. ka lang. Gusto ko lang maging part kahit anong role. Kahit anong role. Pero mas maganda pa nung naging villain dahil ang alam ko talagang hinahanap nila dito isang Japanese na artista. And parang nahihirapan sila talagang i-cast. Kaya, yun, nagtataka ako yung kinuha nila pero siguro yun, naniniwala talaga sila sa akin. So handa try ka na natin. ba na maraming Pinoy na magagalit sa'yo ngayon? Character. Handa na. Oo, handa na. Siyempre, ano yun eh. Doon mo makikita kung gaano ka effective, kung talagang okay yung pagganap mo, kung maapektuhan sila, kung ano yung mararamdaman nila kapag napanood nila yung mga eksena. Dennis, ba't sabi mo nahirapan kanina masyado sa rape scene? As an actor, parang ang dami mo na nagawang role na sobrang kakaiba rin naman. Siyempre, ano eh, dahil Maselan ba yun? first ko rin gumawa ng Mga rape rape scene. talaga, okay. Siyempre, hindi lang basta eksena na gano'n, kundi ito yung mga pinagdusahan ng mga ninuno natin, eh, di ba? Parang ang bigat lalo na gawin, recreate yung mga moments na yun na talagang mabibigat, na talagang naka-apekto rin sa mga pagkatao ng marami. So, mo preparation sa rape scene? Gano'n ka emotional? Nire-rehearse namin para siyang parang sayaw. Kumbaga dito tayo okay. so simula, tapos ilang beats after ng dialogue. Hindi pa tayo sa ganito, sa sahig na, tapos ganito, susuntukin kita, tapos gano'n. Sa Matagal Bogol siya. mo nakilala yung character ni Sanya. Yes, sa Bogol. Matagal din. Yung scene, yung sinut. Matagal. Gaano katagal? Parang Siguro, kasi isang habang eksena yun. Siguro almost ako lang mga 5 hours. ang tagal. Talaga, yung scene lang na yun. Grabe. Pero Sa mga willing ilang ka hook yun, parang 4-5 eksena. Hindi naman nagkasakitan. Dahil nag-rehearse naman kayo eh, parang sayaw nga sabi. Alam niyo may time na kasi eksena tapos na yung rape scene. Tapos si Sanya nakahiga lang sa kung kailan tapos na yung eksena. Ang eksena niya lang, pupunin na siya sa sahig. Natusok siya ng partible na nakausinan sa leg niya. Talagang bumuot. Masya ka sakit. Doon ko nakita yung professionalism niya. Talagang parang hindi niya masyado yun. Tinuloy niya pa yung eksena. Diyos ko may blood. Galing. Tagalog na lines. Yung parang
Kasi po yung character ko, nag-aaral po siya dito sa Pilipinas. Kaya natuto siya ng wika ng mga Pilipino. At the same time, mataas po yung ranggo niya na Japanese officer. Nagipag-usap siya sa mga iba't ibang lahi, kaya kailangan marunong din siya mag-English at the same time yun, Japanese. Dennis, may iba lang ako. Kumusta? Ay, nakita ko parang nag-groundbreaking kayo ni Jen ng inyong bagong bahay. Kasi alam ko nagpagawa din kayo sa Masarap yung pakiramdam na makatrabaho mga superstars, di ba? Napakahabol Feeling mo, ng ano ka rin, ka-level ka rin nila. So, lalo na, masarap makatrabaho sa isang Alden Richards. First time siya nakatrabaho, makikita mo talaga yung passion niya every time mag-eksena kayo. Yung energy niya, energy level niya, talagang parang hindi siya napapagod eh. Talagang ibang klase rin yung Alden Richards. At syempre, yung si Barbie at David, at lalo na si Sanya. Masaya ako ng mga trabaho sila ulit dahil nakatrabaho ko na sila noon, pero habang lumilipas yung panahon, talagang nakikita mo yung growth nila. Si David, lalo na talagang lagi rin niyang i-improve yung sarili niya at malaking improvement na yung nakita ko sa kanya simula noon. Hanggang ngayon. Bonding moments kapag break time, Bonding. Bonding moments, break time, paano ginagawa? Bonding moments. Ako kasi pag nasa talagang nandun lang ako sa tent, nagbabasa lang ng script. Talagang hindi ko nilulubayan. Kasi kapag may ginawa akong ibang bagay, nakakalimutan ko na siya. So, ayun, pag nasa talagang hindi ako masyadong nakakapag-bond. Ngayon lang naman, pero dati, nung mas madadali yung mga eksena sa ibang programa, kaya. Pero ngayon, parang wala akong masyadong bonding moments sa akin. Sa set na lang pag nag-eksena natin. Thank you. Opo, kailangan ko talaga maging mabusisi dahil mahirap ang tawag dito. Mahirap makitaan ng mali, lalo na, mahirap makulaan, lalo na napaka-importante yung kwento ng mga pinapakita namin. Kailangan maging period correct lahat. Nandyan si Direk Dom para i-check lahat talaga yun at siguruhin na magiging maayos lahat ng mga may papakita namin doon, yung mga i-represent namin, yung mga kotse na gagamitin, ultimo mga truck, yung mga bumbilya ng truck, talagang sobrang busisi ni Direk doon, talagang pinili niya pa yung magiging akma doon sa panahon na yun. Saglit pa lang namin episode, nakikita yung character dito sa teaser na napanood namin kanina, Sa tingin ko po, kahit pa paano magkakaroon ng redemption yung character na gagampanan ko dito, yung character ni Yuta. Importante rin po yun dahil katulad ng sinabi ko, ang kontrabida naman, hindi naman talaga siya masamang tao eh. May pinagyagalingan lahat yun and meron ding chance magbago kahit na gaano kasama pa, diba? Okay. Nang that said, sir, dalawang question na lang. Paano ka nagpapag-actor kasi nga, rapist, killer, isang taong may masamang binabalak talaga. Paano mo pinapag-actor? Masamang tao. Hindi sa bahay, bigla ka nagsisigaw ng hapon sa pag-uwi mo. Nanonood ako ng mga nakakatawang videos sa biyahe pa uwi hanggang makatulog ako. Tapos, pagising ko kasi, pagka-uwi ko, hindi pa ako nakakatulog din. So, kasi naliligo pa ako, so nagigising ulit ako. So, nanonood pa rin ako ng mga nakakatawang videos para, alam mo yun, puro positive energy yung madala ko sa bahay. Yun lang po, sir. Good luck. Maraming salamat. Ng role dito. Physically, kasi alam ko, wala ba sa may tamang paghawak ng samurai, may tamang pagbaw, may tamang pag-ayos ng mga uniform, pagsalita. Lahat ba yun, nakakapagod pa siya? Well, siguro sa tingin ko hindi po physically dahil kaya-kaya lahat ng katawan niya eh. Minsan hindi kinakaya yung mga information ilalagay mo sa utak mo, lalo-lalo na yung lingwahe, yung dialogue, yung pag-memorize, sobrang hirap na po. Lalo na, hindi na po tayo bumabata. Ilang taon lang, 50 years old na rin ako, kaya ang hirap. Ang hirap na mag-memorize. Lalo na, buti na lang napatupad na yung Eddie Garcia na film na
meron na lang sapat na oras para magtrabaho. Dahil pag lumagpas doon, ang hirap na talaga mag-memorize talaga. Nasakit na sa utak. So may limit na, may cut-off na kayo. Oo, Ikaw, meron. may Hanggang ano oras ka? Cut off po para sa lahat. Hanggang ano oras? Hanggang oras na lang ba? Nagtitipid. Madalas po pag ang call time, yung mga alas 7 or ganun, tapos mga alas 10, 11, before 12 po. Almost maganda sa Malaking bagay din po dahil para physically nare-rest din kayo. makarecover. Ayun. So ikaw ba nakapag-TikTok ka? Habang nakasub ka na. Pwede ba yun? Binawalan ka ba na Gusto ko wag? gawin eh, kaso lang baka hindi pwede. Oo nga, kasi naka-ano ka eh. Sa ano lang po. So bawal. May magagalit. Ayun, pwede mo tanong si Directo,